Bugat ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Diyos ay nagmamahal. Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po umaga ito sa ating pong pananabahan, papuri sa Panginoon at sa patuloy po na pakikinig po natin ang kanyang mga salita. Ang ating pong sermon ngayong umaga po ito ay mayroong pangalan na God's action and remedy is better than man's. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 7 and 21. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Alam naman na po natin yung istorya ni Adan at ni Eva. Sila po ay nalikha ng Diyos sa ika-6 na araw at nilikha sila ng Diyos, inilagay po sila sa Garden of Eden, tapos sila ay binuksan ng ahas. Pagkatapos ay na-fall sila sa temptation, and then nahiya sila kasi nakita nila ang kanilang sarili na hubot-hubad. Kaya po ang nangyari sa kanila ay, dahil nahiya sila, kumuha sila ngayon ng dahon, sa Tagalog po ay igos, o dahon ng igos. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng dahon, hindi ko alam kung anong klase puno sa ating panahon ngayon. Pagkatapos po naman ay hinanap sila ng Diyos, pero sila po ay nagtago. At nung hinanap sila ng Diyos at kita sila, ay imbes na humingi sila ng tawad sa Diyos agad-agad, ay nagsisiyan pa sila sa kanilang mga kasalanan. And then doon nga po nagsimula ang lahat ng execution ng mga parusa, pinarusahan ang babae, pinarusahan ang lalaki, pinarusahan din ang ahas, at ganoon din po ay sinumpa din yung ground. At sa umaga po ito ay meron akong 3 puntos na nais pong ibahagi sa ating pong kalagitnaan ngayon po umaga ito. Ang una po natin puntos ay man's problem, selfishness. Pangalawa po ay man's problem, taking solution apart from God. And the third one po ay God, the ultimate solution. Una po ay man's problem, selfishness. Yung ginawa po ni Adan at ni Eva na kumuha sila ng dahon ng puno ng igos at ito ay kanilang pinagtahi-tahi at ginawa nilang panakit sa kanilang katawan ay nagpapakita na sa kabila po na ang tao ay nagkasala, nabahiran ng kasalanan, ay mayroon pa rin pong nananatiling image of God sa tao. At ang talagang nasira po sa atin ay yung moral image, yung kabanalan na ibinigay sa atin ng Diyos, pero yung image of God na may kakayahan pa rin na mag-isip, may emosyon, ng rational thinking, ay naroon pa rin po. Kaya kahit nagkasala ang tao, ay makakagawa pa rin siya ng solusyon. At yung mga problemang kinakaharap ng tao, ay nagagawa pa rin nila ng paraan, pero apart from God, nang hiwalay sa Diyos. Sa kwento po kasi natin na ito ay makikita po natin nagkasala po sila Adan at sina Eva. Pero instead na hintayin ang Diyos para mabigyan ng solusyon yung kanilang kasalanan, makita po natin yung kanilang ginawa, kumuha sila ng dahon ng puno ng igos para matakpan yung kanilang mga sarili, para ma-cover yung kanilang mga kasalanan. Kumbaga, nagdesisyon sila sa sarili nilang kaparaanan, sa sarili nilang isip, na solusyonan yung kanilang problema. At isa po yun sa mga nature o kalikasan ng kasalanan na parang ang maging sentro ay ang kanilang mga sarili. Makikita nga po natin dito ang mga keywords na they sewed fig leaves together for themselves. Makasarili ang tao. At yung mga sumusunod niya po na ebidensya ay nagturuan sila. Diyan po kasi nagkasala sila. Ngayon, tinatawag sila ng Diyos. Nasaan kayo? Alam po ang boses ng Diyos doon ay boses pala ng Panginoon during that time na hinahanap sila, Adan at Eva,
ay mayroong concern, mayroong love, gano'n. At hinahanap sila. Kumbaga mayroong lambing. Nasaan kayo? Ano? Hindi ito yung katulad no tayo ay bata. Di ba, pagka tayo ay nagkasala ng bata tayo, takot na takot tayo. Kasi baka, andyan na yung ating mga magulang at papagalitan na tayo, nasaan ka, Briggs? Ano ba naman itong ginawa mo? Diba? Kaya noong bata ako, parang ganito yung nasa isip ko, nung nagkasala si Adan at si Eva, ay talagang dali-dali, mukha ba ang Diyos mula sa langit, at siguro papagalitan sila, nasaan kayo? Nagkasala kayo? Pero, hindi pala ganoon yung gustong iparating sa atin ng account na yun, kundi sa paghahanap ng Diyos sa tao, nasaan kayo, Adan at Eva, mayroon palang concern. It is out of love. Ano? Mayroong puso ng Panginoon ay sana itong si Adan at si Eva ay lumapit agad sa Diyos at humingi ng tawad. Pero the story became different, di ba? Yun nga po ay dahil sa pagiging makasarili ng tao. Kasi, instead na tanggapin nila na nagkasala sila, tanggapin nila sa kanilang mga sarili na ako ay nagkamali, Panginoon, nagkasala ako, nagsisihan pa sila. It was pride. Sabi ng lalaki, binigay niyo po kasi sa akin na babae. Kasalanan niya. Sabi naman ng babae, ahas. Kasalanan mo, ahas. Kumbaga, nagsisihan sila. Hindi ko alam kung siguro naman lahat tayo naranasan o nadanas natin yung ganoong klaseng pride. Ano? Yung pagiging makasarili. Yung pride na ayaw natin maging mali sa harapan ng iba, kaya sisisihin natin yung iba. Ano po? Ganun kasi yung nangyari kina Adan at Eva. Ano po? Na dahil ayaw natin magmukhang masama, ayaw natin tanggapin na tayo ang nagkasala, tayo ang nagkamali, ipapasa natin yung sisi sa iba, doon sa may ginawa mas mabigat, mas malaki kasalanan. Ano po? Yung puro, yung iniisip natin, yung sarili lang natin. Diba? Ayaw natin na masisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Kaya nga po, diba, ang gitna ng sin ay sa oras na ang ating mga ginagawa ay ang sentro ang ating sarili, ay nagkakaroon tayo ng kasalanan. Kasi nung nagkasala si Eva at Adan, hindi na ang Diyos ang kanilang sentro, kundi ang kanilang mga sarili. Kaya kung makikita po natin sa mundo ito, di po ba? Yung mga buildings, yung mga infrastructures, yung mga equipment, yung technology natin ay karamihan, ginagawa yung mga bagay na yun, nag-develop sila for what? Diba? Para sa kanilang mga sarili, para ma-recognize sila ng mundo. Itong mundo ito ay palala ng palala. Dahil gustong ipakita ng tao na kahit hindi sila naniniwala sa Diyos, ay kaya nilang gumawa ng solusyon, kaya nilang solusyonan ang mga problema ng mundo ito apart from God. Mapapansin po natin, I'm talking about the whole world. Karamihan sa mga mayayaman, karamihan sa mga limpak-limpak ang salapi, karamihan sa mga pinakamagaling, pinakamatalino in the standard of the world, ay yung mga hindi naniniwala sa Diyos. They were being selfish. Gusto nilang kuhanin ang credit na dapat para lang sa Diyos. Let us take for example yung Titanic. Ang sabi ng kapitan, bago lumayag yung barko, kahit ang Diyos, hindi mapapalubog ang barko ito. Ganon ang sinabi ng kapitan na si Edward Joseph Smith. Pero nakita po natin kung ano ang nangyari sa Titanic. Ganon din, si Marilyn Monroe, kaya yung po ba ang artista ngayon sa Hollywood? Kung kilala niyo po ay talaga medyo may edad na tayo. Kasi hindi ko siya kilala. Si Marilyn Monroe, dahil ito ay legend. Si Billy Graham, kilala niyo po si Billy Graham. Yung sikat na evangelist noong 90s. Alam niyo po bang personal na pumunta si Billy Graham kay Marilyn Monroe to present Jesus? Pero anong sabi ng sikat na artista ito? Hindi ko kailangan
ang Jesus mo. Makita po natin yung nangyari sa kanya, after 3 days, siya ay natagpuang patay sa kanyang kwarto. Meron din pong isang sikat ngayon sa ibang bansa, si John Lennox, isang mathematician at philosopher at scientist. Siya po ay, isa po siya sa mga great apologists natin ngayong panahon. Pag sinabi po natin apologists, sila po yung mga nagdedepensa ng pananampalatayang Kristiyano. Usually po madalas sa mga formal debates na ginagawa sa mga university. Sa kwento po ni John Lennox, dahil nga po siya ay matalino, isang genius, bata siya, pero lumaki siya Kristiyano. Pero nung siya ay mag-kolehiyo at pumasok siya sa Cambridge University, I think, sabi sa kanya ng kanyang mga professor, iwanan mo ang pananampalatayang Kristiyano. Kasi hindi ka niya dadalhin sa matataas, sa prestige na katanungan. Kumbaga, walang lugar ang pananampalataya, walang lugar ang Kristyanismo para sa mga, sabi nila, yung high class, mga genius na tao. Pero si John Lennox po ay nag-refuse at ipinaglaban niya ang kanyang pananampalatayang Kristyanismo. And later on, ang result po nito ay naging kanyang pa rin naman siya sa kabila ng kanyang pagiging Kristiyano at napagtagumpayan niya ang patuloy na paglaban sa depensa ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pinapakita ko po dito mga kapatid, ang ating mundo ngayon, gusto nilang ipakita na kahit walang Diyos ay kaya nilang mag-excel, kaya nilang gumawa ng paraan para sa mga problema dito sa mundong ito. Gusto nilang ipakita, katulad nito nila Adam at Eva, na kahit apart from God, kaya nilang gumawa ng solusyon. They were being selfish sa kanilang mga sarili na it is always about me, about man. So, hinihiwalay ng tao ngayon ang mga magagandang bagay sa Diyos. Pero alam niyo po ba na hindi naman talaga ganoon dati. Kung ngayon po ang majority ng paniniwala ay magkalaban ang science at religion, tumatakbo ba sa ating isipan yung bagay na yun? Na pinaglalaban ang science at religion kasi ang science na-associate siya masyado sa evolution at ang religion naman, ang ano mga bata tayo, diba? Nag-aaway-aaway, yung totoong evolution, diba? Kung ang tao ay kano sa umat, bakit may mga ungkol pa rin? Ayun, yun yung kiniklaim ng madami na yun daw ang stand ng science at pinaglalaban ang religion. Pero alam niyo po mga kapatid, noong 16th and 17th and even in the late 19th century, ang paniniwala sa Diyos ang dahilan kung bakit nag-advance ang modern science. It was the belief in God that made science advance. Yung mga nababasa po natin sa textbook nung nag-aral tayo ng elementary, ng high school, di ba natatandaan sila? Sila Galileo, sila Kepler, sila Maxwell, si Newton, si Blaise Pascal. Sila ay mga scientists, mathematician, at ang kanilang motivation to do their science is because of their belief in God. Ganoon po ang naging kasaysayan ng ating mundo when it comes on science. Pero pagdating ng panahon, di ba, nagtagumpay ang secularism to instill in the mind of people na ang knowledge ay apart from God. Diba? Nagtagumpay ang secularismo na sabihin sa tao na ang science at religion ay magkalaban. They are divorcing God and knowledge sa mundo ito. Na pinapakita nila na hindi nila kailangan ang Diyos. So balik po tayo doon kay Adan at Eva. Di ba po kumuha sila ng dahon ng igos at ito ay kanilang pinagtahi-tahi para sila ay magkaroon na panakip o damit sa katawan. Hindi po ba nakatulong din naman talaga? Nakatulong for a while. Pero at the end, wala pa rin. Di ba? Kasi at the end, ang Diyos pa rin ang nagpalit at ang nagbigay ng mas magandang solusyon. Sila ay bigyan ng damit na yung gawa sa hayop. Di ba? It is more efficient, more lasting kaysa sa dahon ng puno.
Kaya kung makikita natin sa mundong ito, kahit makasalanan ng tao, gumagawa pa rin siya ng paraan para masolusyonan ang problema sa mundong ito. Di po ba? Maraming mga organisasyon patungkol sa kalikasan, maraming mga organisasyon patungkol sa justisya, sa mga kabataan, sa mga babae, sa mga naaapi, para sa ikabubuti ng mundong ito. Di ba? Patuloy na gumagawa ang tao. Di ba? Nakakatulong pa rin naman talaga sila. Di ba? Pero yun lamang ay panandalian. Kasi alam mo, hindi ko kahit na anong gawin mo, kahit na anong pang pagpapalakan ng tao, mapaganda ang mundong ito, it's still useless at the end. Hindi pa rin sapat. Kasi alam natin mga kapatid, hindi ang kakulangan sa edukasyon ang problema. Diba hindi yung tema ay yung tagline ng edukasyon? Edukasyon ang solusyon para sa kinabukasan ng mga tao. Diba? Pero ngayon, diba? Edukasyon ang problema. Diba napakarami ng edukadong mga tao na nagsilipan ay mga graduate na wala trabaho. Diba? Hindi na edukasyon ng solusyon. Diba? Ano? Bakit? Diba? Kahit edukado ka ngayon kung wala kang bakit, hindi ka na rin makakapasok because of education anymore. Pero kinilasan, hindi ang kakulangan sa edukasyon ang problema, hindi ang kakulangan sa pera, hindi ang kakulangan sa mga building and infrastructures. Dahil ang pinaka-problema ay ang kasalanan. At ang tao ay dapat na maborn again. Kasi kahit nagaano pa kaganda ang programa ng mga tao, kung wala ang Panginoon sa kanilang mga buhay, hindi pa rin yan magtatagal, is still useless. And take note mga kapatid, dito tayo sa point number 2, man's problem making solution apart from God. Halos sa touch, pwede po natin kanina ito dahil kung sinasabi, they should feed leaves together for themselves. Naka-emphasize po dito together. Magkatulong po silang gumawa ng damit nila galing sa puno ng igos. Pero ito ay panandalian lamang. Kaya sa ating mga buhay, kahit na sino ba ang ating katulong o kasama, kahit na ano ba ang ating mga maging pinagawakan dito sa mundong ito, pinakamatalinong tao, ma-influence ang mga tao, pinakamaraming pera, kung wala ang Diyos, ay baliwala lang din. Hindi pa rin ito magtatagal. Napakahusay ng tao, pero ang kahusayan din ng tao ang nagpapabagsak sa kanya. Kaya kung hindi natin mababago ang pangmatagalan ang labas, kung ang loob ay walang pagbabago. Ang pagbabago ay dapat na mag-umpisa sa internal, sa kaloob-looban ng ating mga puso. Kaya pwede sinasabi natin ganito, the man must be born again. Kahit na magbago ang ating mga panlabas na mga ginagawa ang ating buhay, kung hindi ang ating mga puso, kung hindi natin na-encounter personally ang ating Panginoon sa Kristo, wala pa rin ito. Ang kailangan ng tao, ang kailangan ng buong mundo ay walang iba kundi si Kristo. Ang problema nga po kasi sa mundong ito ay sinusubukan buuin at baguhin ang tao o ang mundo nang wala si Kristo. Pero at least, di ba, napakapalad pa rin po natin sa ating bansang Pilipinas kasi mayroon pa rin kahit papaano na may mga Kristiyano sa Senado. Di ba? Ang mga ipinaglalaban nila ang mga prinsipyo at katuruan ng Biblia. Kaya po sa ating magboto ay piling po natin mabuti, especially yung mga mayroong takot sa Diyos. Yung lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kasi kahit anong gawin ng ating bansang Pilipinas, kung wala silang takot sa Diyos, baliwala lang din po ang ating mga solusyon. Isang araw po ay mayroong nag-preach na isang pastor, si Ironside. Nag-preach siya sa mga daang tao. Tapos mayroong isang sumigaw na atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos. Ang sigaw niya po ay, ang atheism o ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay mas marami pang nagawa sa buong mundo kaysa sa Kristyanismo. Ganun ang kanyang sigaw sa harap ng napakaraming tao dun sa may preacher. Pero sumagot po yung preacher na ganito. Sige, bukas ng gabi, dalhin mo ang 100 tao
na nagbago ang kanilang buhay nang dahil sa pagiging atheist nila o dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, dalhin mo sila at dadalhin ko naman ang 100 tao na binago ni Kristo. Balik po tayo sa story. Hindi nagtagal, yung dahon na sinuot nila Adan at Eva ay pinalitan ng damit na gawa mula sa balat ng hayop. Ito po yung sinasabi ko kanina mga kapatid na nung hinanap ng Diyos si Adan at si Eva, it is out of care and out of love. At pinatunayan po ito ng Panginoon sa punto ito. Sa kabila ng nagawang kasalanan ng tao sa Diyos, naanoon pa rin yung care yung pagkalinga ng Diyos sa kanila. Kasi yung dahon na kanilang sinuot, panandalian lang yun. It wasn't enough para sa kanilang buhay. Napakabait pa rin ng Diyos kasi pinalitan niya yung kanilang mga suot. Ito po ay foreshadow o symbolism sa paglalarawan ng future na kamatayan ni Jesus para sa katauhan. Sinuot nila yung damit na hayop. Siyempre, ibig sabihin, mayroong pinatay na hayop. Kasi nagkaroon sila na damit. At yun po ang kauna-unahang tala ng Biblia na kamatayan dahil sa kasalanan. Pinapakita po nito ang katotohanan talaga na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan kasi on the very start ng pagkakasala ni Adan at Eva, pumatay ang Diyos ng hayop para sa kanilang kasalanan. At later on, makikita nga po natin sa history, para matakpan ang kasalanan ng tao, diba? Pumatay sila ng mga hayop, tupa, kambing, ganoon. And later on, in the fullness of time, si Jesus naman ang nag-alay ng kanyang sarili para sa ating mga tao. Ipinako po si Jesus sa krus at dumanak ang dugo para solusyonan ang ating mga kasalanan. It was God who made salvation possible. At mga kapatid, doon sa krus, hindi lang ang pagmamahal ng Diyos ang naka-emphasize. Naka-emphasize din ang pagiging makasalanan ng tao. Diba? Parati nilang sinasabi, o diba, natin, na ang kamatayan ni Jesus ay nagpapakita kung gaano tayo mahalaga sa Kanya. Diba? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Diba? That is correct. So, iyon ay totoo. Tama. Pero lang po natin tatandaan na ang barya ay hindi lang iisa ang side. It's two. The other side, ang pagmamahal ng Diyos, gaano niya tayo kamahal, kung gaano tayo mahalaga sa Kanya, yes. And the other side is, kung gaano tayo makasalanan, kung gaano katindi ang kasalanan, hanggang dumating sa point na necessary na ang anak ng Diyos ang magbayad sa ating mga kasalanan. Sa krus, ipinakita na ang tanging makakapagligtas lang sa tao ay wala iba kundi ang kamatayan ng anak ng Diyos na nagdusa ng kaparusahan para pagbayaran ang ating mga kasalanan. God's emphasis on the cross is His love and man's sinfulness. Kasi kung parating ang pagmamahal ng Diyos, ang lagi natin sinasabi na hindi ang kasalanan ng tao, ay ang tendency nun ay patuloy na magkasala ang tao. Ma-abuse ang grace ng Diyos. Hindi natin maiintindihan ang salitang grasya at hindi natin maiintindihan kung gaano katindi ang pagmamahal ng Diyos kung hindi natin maiintindihan kung gaano katindi ang kasalanan. Ang ating third point po ay God, the ultimate solution. Makikita po natin na ang tanging solusyon lamang sa kasalanan ng tao ay ang Diyos. And God made garments of His skin. It was God's initiative. Ibig sabihin po, yung kaligtasan na ibinigay sa atin, it is all of God.
dahil sa grasya ng Diyos. Wala tayong kinontribute na kahit ano, kahit nakatiting na mabuting gawa para sa ating mga kaligtasan. It is all because of God. Ano po? Ang tanging na contribute lang natin ay ang kasalanan. We have no contribution in our salvation. Kaya nga mula sa simula pa lamang, ipinapakita ng Diyos na ang kaligtasan, it is all because of the grace of God. My sin was great. Your love was great. Kung ating alalahanin ang ating mga buhay, hindi naman tayo kalaban dapat nailigtas, di ba? Sa ating mga kasalanan. We are not worthy to be saved. Pero dahil sa pagmamahal at grasya ng Diyos, ibinigay niya si Jesus para sa atin, para sa iyo, para sa lahat ng tao, para sa buong mundo sa katauhan. It is for us. Diba? The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. God provided a long-lasting solution for Adam and Eve at especially an eternal solution para sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus Christ. God's action and remedy is better than ours. Is better than man's. Kaya nga po, again, we believe in salvation by faith alone. Because we know na ang mga mabubuti natin gawa, hindi ito ang ground, hindi ito ang dahilan ng ating kaligtasan, kundi ang pananampalataya lamang sa ating Panginoon Jesucristo na siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Hindi po ito pwedeng mangyari na nagtitiwala tayo sa Diyos para sa ating kaligtasan and at the same time nagtitiwala tayo sa ating mabubuting gawa na ililigtas tayo nito. Now mga kapatid, dahil po ng ating pag-aaral, diba? It is all of God. Dahil lamang sa sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang nakubusan ng ating mga kasalanan kung bakit tayo maliligtas. Kaya nga mga kapatid, we don't trust our own good works sa ating salvation. Kasi kung good works ang dahilan, gano'ng karaming good works ang kailangan mo to enter heaven. Diba? Baka hindi ka pa makaakyat doon sa may pulang-pulang pag-uusapan natin mabuting gawa. Diba? Pero dahil si Kristo ay Diyos, walang hanggan, infinite, kaya na din tayo dalhin sa walang hanggan na buhay. God's action and remedy is better than man's. Again, balik po tayo doon sa mga katotohanan. Kasi tayong mga tao, again, kahit meron tayong bahid ng kasalanan, binahiran ang ating mga pag-iisip, ang ating puso, ang ating buong pagkatao, still, kaya pa rin natin magdesisyon sa ating mga buhay. Pero ang katanungan mga kapatid, sa ating pagdesisyon sa buhay, sinasama ba natin ang Diyos? Sa usaping pera, sa usaping karir, sa usaping trabaho, sinasama ba natin ang Diyos? Tinatanong ba natin na, Panginoon, ito ba ay iyong kalooban? O baka, dahil po nga tayo may sabihin po tayo, may sabihin tayo ka ng abad. Kung ano-ano na lang yung ating mga desisyon sa buhay. Diba? Isa yung sa mga practical application po ng ating sermon ngayon kung umaga ito, what about your physical life? Are you trusting in God, in your financial, in your work, in your study, in your future? Kasi ang mahirap, kahit na sa ating mga Kristiyano, di ba? Parang minsan, nakalatag na lahat ng plano. At ang hihingi na lang ay yung guidance mula sa Panginoon. Kaya minsan, kahit mga Kristiyano na, gustong tignan ng Kristiyano ng mga tao yung will ng Diyos sa paraan na gusto nila makita. That is one of the biggest mistakes nating mga Kristiyano. Lord, kalooban mo pa ito, pero deep inside, ay gusto niya mangyari yung kanya gusto niya. Sana po, nagtatanong pa rin tayo parati sa Panginoon, nagdadasal kung ano ang kanyang kalooban. Nagdadasal po ba kayo at naghahanap kayo ng guidance
sa Panginoon pagdating sa pera? Sino ang nagsasabi dito na na-apply niya o nasasabi niya sa kanyang sarili na halimbawa nakakuha siya ng pera o na medyo malaki-laki? Natatanong ba natin sa ating mga sarili o nasasabi ba natin na Lord, tulungan mo naman akong gastusin itong perang ito? Diba? O ang nasa utak na natin agad, ang daming gastos, ito dapat yan, ganyan. Hanggang sa naubos na, hanggang sa na-problema na ng tao, ang bigat na naman ang ating kalooban. Wala tayong dasal in the first place, di ba? Diba? Kahit nga sa lagnat ng mga kabataan, di ba? Ang nagmahal muna bago pinagdasal. Diba? Ginusto mo na yung isang tao kasi hindi na lang ng guidance sa Panginoon na Panginoon, ilin mo naman kami, babuhin mo siya, ganito. Ano? Kaya at the end of the day, yung tao, kahit maging Kristiyano, dahil kung meron tayong sariling kakayanan, meron tayong isip sometimes, kumikilos tayo sa sariling paraan apart from God. Ano po? Diba? Sa termino ni Rick Warren ay parang ginagamit lang natin ang Diyos para makuha ang ating sariling hangarin. Mga kapatid, tayo po ay sumusunod sa Diyos. Not because we want something in return, kundi dahil ito po ay response sa ibinigay na ng Diyos sa ating first and foremost salvation at ang everyday grace na pinagkakaloob sa atin na Diyos. It is all for the glory of God. Kaya po, lagi po tayong manalangin at magbasa ng Biblia, makinig ng Biblia, mag-aral ng Biblia. The two primary means of grace sa ating pong mga buhay. The prayer and the Word of God. Kapag ginagawa po natin iyon, mga kapatid, ipinapakita po natin na talaga totally dependent tayo sa Diyos at hindi sa ating mga sariling kakayanan. Paano ko po nasabi? Mababasa po natin sa Gospels o sa Bible sa mga istorya patungkol kay Jesus. Early in the morning, pumupunta si Jesus sa bundok at nananalangin. Marami pong account na ganito ang sinasabi. Sabi pa nga po ay hindi pa lumilitaw ang araw, nananalangin na ang Panginoon. Why? Because again, mga nakakalag po natin sermon, Jesus Christ did not leave the powers of the deity o ang kanyang pagiging Diyos sa mundong ito. Ano po? Siya ay totally dependent sa Holy Spirit nung siya ay nabuhay dito sa lupa. Kaya it is not excuse sa ating mga tao na sabihin natin na tao lang naman ako. Ano po? We have the Holy Spirit at ang hinihiling na lang sa atin ay to trust in Him. Kaya nga po, ang example ng ating buhay ay si Jesus. At makikita pa nga po natin, bago nag-decide si Jesus ng 12 disciples, bago siya pumili mag-desisyon, di ba? Ano muna nangyari? Ano muna ginawa ni Jesus? Magdamag siyang nanalangin. We look for the guidance of God the Father. Imagine, di ba? Jesus, the God incarnate, ang Diyos. Kinailangan na laging magdasal, kinailangan na umawat, magbasa ng aral, makinig ng salita ng Diyos. And then ipagmamalaki natin mga tao na kahit hindi ako magdasal, hindi ako magsimba, hindi ako magbasa ng Biblia, kayang-kaya ko na yan. Diba? That is one of the main lesson of our sermon. Sa ating mga tao, we keep on doing things, we keep on giving solutions and remedy out of our strength and our knowledge. At nababaliwala ang Panginoon. Kaya kung sa bawat araw na tinatanggal natin ang panalangin at ang salita ng Diyos sa ating buhay, tinatanggal din natin ang Diyos sa bawat araw na yun. Ano po? Sabi na ng isang manunulat, hindi naman talaga ang atheism o ang hindi maniniwala sa Diyos ang problema. Kundi ang sabi niya, ang practical atheism, sabi niya, ito ay ang paniniwala mayroong Diyos, pero nabubuhay sila na parang wala Diyos. Diba po, sa physical na katawan, hindi naman natin kaya na mag-fasting ng ilang araw, di ba? Di ba, nagugutom tayo, nanghihina tayo. Tama ba? But what's more?
sa ating spiritual life. Bakit kaya natin na hindi makainin ang ating spiritual na buhay sa loob ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na araw at ano po. Kaya po mga kapatid, hindi lang tayo aasa tuwing linggong sermon. Ano po. Dapat in our personal life, we are seeking God. We are praying, we are listening, we are reading, we are studying the Word of God. Diba? Mayroon kang kakayanan na magdesisyon, pero ang pagkilos at pagbibigay ng solusyon ng Panginoon ay mas higit kaysa sa kaya mo gawin. Kamusta ang buhay mo, kapatid? Si Kristo ba ang amo o ikaw? Mananatili sa'yo, lilig at sasabahin ka.